Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naku mga ka-A to Z, makinig pong mabuti. Simula Abril, pagmumultahin na ng MMDA ang mga pasaway na nagpapatakbo ng electronic vehicle na dumaraan sa major roads. Oobligahin na rin ng otoridad ang mga nagmamaneho na magkaroon ng driver's license. Samantala, ilalatag naman ng LTO ang ilan pang dagdag polisiya gaya ng kung anong klaseng lisensya ang ia-apply at kung kailangan din bang iparehistro ang mismong e-vehicle. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Bilang ng araw ng mga gaya nilang mga pasaway ng mga e-vehicles na kung dumaan sa major roads, nagkahari-harian. Ito ay sa bisa ng resolusyon ng Metro Manila Council na nagbabawal sa lahat ng uri ng e-vehicles na dumaan sa mga major roads gaya ng EDSA, South Superhighway, Mindanao Avenue, Recto Avenue at Katipunan. Ngayon pong umagang ito ay nagpasa ang Metro Manila Council resolution regarding regulation ng e-trikes at mga other electronic or e-vehicles na ipinagbabawal na po natin sa major roads na nasa jurisdiction ng MMDA. Epektibo simula Abril ngayong taon, mas magkakaroon na ng pangil ang MMDA at iba pang law enforcement agency na manita at manghuli ng mga pasaway na nagmamaneho ng e-vehicles. Obligado na rin na magkaroon ng driver's license gaya ng karaniwang lisensya ang sino mga nagmamaneho nito. Ang parusa, multa na nagkakahalagang 2,500 pesos ang sino mang pipiliin pa rin dumaan sa mga major road kahit na may dalang lisensya. Diretsong hatak o impound naman ang mga magmamaneho ng e-vehicle na walang dalang lisensya. Kasing DILG MC, Memorandum Circular, walang penal provision. Nagpo-prohibit siya pero walang kakulang penalty. So, kumbaga medyo kailangang lagyan ng ngipin itong prohibition na ito. Hati naman ang saloobin dito ng ilang gumagamit ng e-vehicle. Parang gastos pa kasi eh, di ba? Biruin mo, kaya ka nga bumili ng e-bike para lang makatipid. For me, even e-bike man yan or anything, as long as you are in the public road, which it entails marami ng mga tao, kailangan may lisensya ka pa rin. Well, kung may mga motorsiklo nga ng mga kamote, minsan ito talaga mas bata pa doon eh. So minsan mas kamote pa doon sa kamote na sinasabi natin. Ayon sa MMDA, nakatakdang ilatag ng LTO ang karagdagang polisiya nito para sa pag-regulate ng mga e-vehicles, lalo na kasabay ng ginagawang hakbang ng pamahalaan kontra sa mga pasaway na gumagamit ito sa mga national roads. Hintayin po natin yung announcement ng LTO regarding requirements sa registration ng e-bikes or requirements sa pagkuha ng lisensya bago magmaneho. Ang Metro Mayors naman, given that we have our local autonomy, tungkulin po namin na magpasa ng mga ordinansa upang tukuyin alin sa mga kalye sa aming mga lungsod ang bawal din ang mga sasakyan na ito. At given that we have our local autonomy, tungkulin po namin na magpasa ng mga ordinansa upang tukuyin alin sa mga kalye sa aming mga lungsod ang bawal din ang mga sasakyan na ito. Binigyan din naman ng MMDA at Metro Mayors na hindi anti-poor ang pag-regulate na ito sa mga e-vehicle. Para sa otoridad, nakaalarma na kasi ang nitalang lagpas 500 kaso ng e-vehicle-related accidents at 2 ang nasawi na rito noong nakaraang taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.